Yan, isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kabisnes namin minamahal. So, yun po, today is Thursday. At saka today is Buy and Ice second wedding anniversary mga kabisnes. So, ito yung ko ngayon. Lalaba rin anniversary namin, maglalaba ako. Sana all. Joke lang po. Then, naglalaba po ako mga kabisnes kasi yun, ubos na yung mga white na kuy uniform. So, yan, naglalaba ako ng mga puti. Kahit po siya winawashing ko mga kabisnes is, kinukusutan ko pa rin po siya. Yan yung gaano katibay yung fake nails ko mga kabisnes, yung stickers na ginagamit ko. Kita ko sa inyo mamaya kung paano ko tanggalin at saka paano ako maglalagay ulit. Ganito ako kasi lang pagkaputi mga kabisnes. Si Bay kasi pag siya naglalaba, pagkatapos yung i-washing ala, diretso niya nalagay i-dryer niya, ano ba tawag dito? I-dryer niya. I-spin ba? Spin. Nang hindi na kinukusot eh. Ako kasi pagkaputi, ginagawa ko, kinukusutan ko pa. Kinukusutan ko muna siya mga kabisnes bago ko i-drain ba. Nalisod mo ko niya. Yan. Kasi, dito kasi sa may kwelyuhan, di ba mga kabisnes, kahit sino naman, yung sa may kwelyo talaga ang pinaka madumi, lalo na pag estudyante, yung sa may bandang kwelyo. Yan. Kailangan kusutan para totally matanggal yung Ang ginagamit kong mga kabisnes, pagka mga puti, itong ganito, Champion. Ang ganda nito mga kabisnes. Liquid na po siya. At saka, hindi mo na kailangan mag-fabricon pagka yun ang ginagamit mo kasi maano na po siya. Tawag dito. Mabango ba? Mabango na. Siya nga po pala, dun nga po pala sa dun sa susi na pinagawa ni alam na pala ng mga viewers kung sino. Yun nga po. Yung ang binili po kasi niya is susian. Alam po yan ng susian. Hindi, ang nahiwala po kasi susi. So, dapat ang ginawa na lang dun is pinaduplicate. Grabe talaga dumi na damit ng batang to ay. Dapat kasi yung ginawa dun pinaduplicate. Ay kaso hindi po yun yung nangyari mga kabisnes, hindi po siya pinaduplicate. So bumili talaga ng susian, pero yung susian naman is hindi siya compatible dun sa motor, kaya hindi rin po magagamit yung biniling susian. Saglit lang po mga kabisnes. Ang dumi ng damit ng batang ire. Kaya ito yung batang So, yun po yung nangyari mga kabisnes. Kasi syempre, di ba, kung totoo naman din yung sinabi ko, kung manghihiram ka naman talaga ng damit, make sure na iingatan mo. Ando na sa pag iniingatan, pero kung po pwede, doble ingat. Kasi nga, hindi naman sa atin yung, hiram nga siya di ba? So, kailangan talaga pagka ganun, doble ingat. Ulad niya, Importante po kasi yun dahil, ayun nga, yung binigay na motor ni Kuya, kasi hindi po napapaandar. Marami na rin pong viewers ang naghahanap dahil akala na ibenta po yung motor ni Kuya Damo. Pero hindi po siya nabenta mga kabisnes. Kasi ako mismo, nung unang punta ko dun sa bahay na, yun, yung pinuntahan namin kahapon, nakita ko na po yung motor. Walang gulong. Walang gulong. Yun, kasi papalitan pa daw yun Kuya Damo ng panibagong gulong. So, andun lang, nakatago. Pero bagong-bago pa rin siya tignan mga kabisnes. Ang ganda pa tignan ng motor na binili ni Kuya para sa kanya. Dati. Yun lang, ko lang din, i-clarify ko lang bakit ba. Sabi. Shoutout Ma'am Fatima. Baka daw kasi mabasa ako ng mga viewers niya. Hindi na ako magbabanggit sino.
Hindi po ganun yun. Yun nga, binilan nga niya si Kuya Damo ng susian. Yun lang, susian. Hindi nga yun yung nawala. Duplicate na lang sana. Ang pa-duplicate pala ng ganung susi, depende po kasi siya sa klase. Kung yung susi sa bahay, ang ipapaduplicate, nasa 50 pesos lang. Kung susi ng motor, depende rin po sa klase. Yung katulad yung kay Bay, medyo mahaba kasi yung sa kanya na susi. Ganyan kahaba. Nasa 150. Tapos yung kagaya nung kay Kuya Damo, nasa 400. Tapos yung iba naman na yung, di ba may mga susi na medyo mataba mga ka-business? Yun yung nasa 600, 650, gano'n. Depende siya sa klase ng susi mga ka-business. So, ayun, happy anniversary din kila Intoy, Kinika. Sabay kasi kami mga ka-business kinasal. Yun, happy anniversary sa inyong dalawa. Saan ba tayo magsiselebrate? Charot! Double, ano ba to? Double date? Tignan lang natin mga ka-business kung ano yung, ano. Si Bay nga po pala ay nasa, ano pa po? Nasa KB House. Pumunta po doon mga ka-business. Kaya po muna naglalaba-laba dami. Labango. Kasi wala na, tambak na yung mga puti. Yan. Ito, bigay sa akin ng ano, subscriber sa sponsor dati. May partner ko na short. Hindi siya short na short talaga, hanggang dito siya. Parang puruntong yung partner nito. Kalimutan ko lang mga kabisnes kasi isa ito sa pinakaunang na ibigay sa akin kasi sa unboxing. Sobrang nakalimutan ko na dahil sa sobrang tagal na. Hindi na maalala ba nakakalimutin na nga ako. Ang naalala ko lang yung mga bagong mga nagpapadala sa amin. Pero siguro ang gagawin dyan is yun, tama din yung ibang viewers na ilista talaga sino yung mga nag-i-sponsor. Pero yung sa sponsor namin is may mga ano naman ako dun, mga listahan, mga ka-business. Tagal na ako may mga listahan nun. Simula pa lang nagkaroon kami ng YouTube channel. Yan, may listahan ako dun. Ito rin, no, jacket. Ito galing Adidas to. Galing kay Ate Lulu. Shout out Ate Lulu, kamusta ka na dyan? Sana okay na si mama mo. Tsaka okay ka na din, te. Yun. Hirap paglaban ng puti mga kabisnes. Ito na. Ito na. Nasa na yun. Yung gihumol-humulan. Hindi ko kasi alam kung saan ito inano ni Kuy Kuy mga kabisnes. Saan niya kaya ito ginamit. Naglagom-lagom. Ayun. Namantsa na. Ay, nako, kailangan na naman ito ng panibago mga puti. Ang batang ito. Saan kasi nag-ano? Susuot. Ang ginagawa ko mga kabisnes, dito na po ako nag-ano. Nagbabanlaw. Hindi naman nalatang tamad magbanlaw, no? Yun.
ayun, balikan ko po kayo mga ka-business. So, ayun, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat mga ka-business. So, ayun po mga ka-business, anniversary po namin ngayon ni Bay, pero di ko alam mga ka-business, baling nagkatampuhan kasi kami, di ko alam, bakit bigla na lang. Ayun, umalis. Ayan. Umalis po siya mga ka-business. Di ko po alam kung saan po siya pumunta. Baka sabihin nyo na naman nagdadrama ko mga ka-business. Hindi po. Ayun, hindi ko po talaga alam kung saan po pumunta si Bay mga ka-business. Umalis po siya eh. Baka na kay Kuya Damo. Basta di ko lang din po alam talaga. Kasi dapat celebrate na sana namin yung anniversary namin. Pero yun po nangyari. Umalis po siya eh. Pumunta na kami labasan kanina kasi na bibili nga sana ng sinabihan ko lang kasi siya na dapat bibili kami ng pang celebration. Kahit kami tatlo lang, koy. Iba, naubusan ako ng pasensya talaga kanina. Naglakad lang ako pa uwi. Iniwan ko sila ni Koy dun sa Kasi, sabi ko, kung ayaw mo mag-vlog, huwag na. Umuwi na tayo, huwag na tayo mag-vlog. Sabi ko sa kanya. Sabi ko sa kanya, umuwi na lang tayo kaysa makita tayo dito ng mga tao alam naman na may mga nakakakilala nga sa amin. Kaya ayaw niyang umalis dun. Ginawa ko, sabi niya kasi, uwi ka mag-isa. Hindi nilakad ko. Kahit malayo, nilakad ko mga business. Ayoko na makipagtalo kasi nasa public kaming lugar. Kaya ako makipagtalo, kaya umalis ako. Tapos sumunod sila ni Koy. Medyo malapit-lapit na ako sa bahay. Doon na sila sa likod, nakasunod. Hindi ako sumakay mga ka-business. Nilagpasan ko lang sila ni Koy. Kasi yun dito sa bahay, dito ko lang sila naabutan sa bahay. Ayoko umiyak mga business. Yun bang dumarating talaga sa punto na nauubusan na ng pasensya. Lagi na lang ako yung nagpapasensya kasi mga business. Lagi ako na lang yung nagpapasensya. Sa lahat ng pagkakataon. Kahit siya pa may mali, kailangan ako hihingi ng dispensa para lang hindi kami mag-away. Gusto ko maramdaman minsan na sana man lang marunong siyang magpakumbaba. Hindi yung palaging ako lang. Baka sabihin yung nagdadrama lang. Ayoko na umiyak. Business. Kasi anniversary nga namin. Ako yung gusto mag-celebrate.
Kasi siyempre, sa babae, pag babae ka, gusto mo yung makita na pinapahalagahan ka rin, na inaalala yung anniversary. Sorry po. Kasi hindi kasi ito yung in-expect ko naman. Hindi ko maintindihan kasi ugali niya pagdating sa akin na laging galit. Sinatry ko naman yung best na maging pero wala talaga mga business. Kaya minsan naisipan ko, mas gusto ko pag umuwi. Kasi lagi sakit sa dito. Hindi ko alam kung nasan siya ngayon, mga business. Hindi ko talaga alam kung nasan siya ngayon. Ayoko tumawag. Ayoko na magpakumbaba. Kasi sa bawat pagkakatampuhan namin, bawat pag-aaway, laging ako yung laging nagpapakumbaba, mga ka-business. Laging ako. Gusto ko paramdam sa kanya na minsan gusto ko rin na ako yung sinusuyo, hindi yung ako lagi ang nanunuyo. Ginalang ako. Sadya kayo mga ka-business kasi wala ako mapagsabihan. Wala akong mapaghihinaan ng sama ng loob. Yung feeling na nag-iisa alam. Sa dibdib. Kung kailan anniversary, saka naman nagkakaganto. Ayos pa naman kasi kami kanina mga ka-business. Naglaba ako, nagpunta siya sa ka-business house. Tapos ako, dito lang sa
bahay. Tapos nag-church pa kami ng 4 p.m. Okay pa naman kami. Nantay namin si Kuy Kuy. Sabi ko, pabili tayo ng pang-celebration sa anniversary. Pero hindi niya na ako iniimik-imikan. Hindi siya umiimik. Sabi ko, yun na lang i-vlog natin. Total anniversary naman natin eh. Hindi siya umiimik. Pero, ayun, pinandar naman niya yung motor. Nung ando na kami sa Jollibee. Sa parking. Sabi ko, mag-vlog ka na pa. Kasi ikaw ang hinahanap ng viewers. Ikaw na ang mag-intro. Hindi siya kumuha ng cellphone, hindi siya nagsasalita. Sabi ko, sige, kung ayaw mo, di uwi na lang tayo. Nagmamatigasan pa siya. Nagmamatigasan pa kami dun sa ayun talaga. So, naglakad ako, mga kabisnes, nilakad ko yun. Kahit malayo, nilakad ko, mga kabisnes, kahit marami sasakyan. Lakad ko. Ayokong sa kalsada ako umiyak. Ayoko may makakita sa akin na umiiyak. Habang naglalakad, piyak. Todo pigil talaga yung luha ko kanina. Hanggang sa makauwi ako dito. Dating ko naman, siya naman ang umalis. Ang hirap. Ang hirap. Andun lagi yung pag-intindi ko. Dahil sa sakit niya. Pero, gusto ko minsan ako naman ang intindi. Gusto ko ako naman ang maintindihan. Hindi yung laging ako yung umiintindi. Hindi yung lagi ako yung nanunuyo. Lagi gumagawa ng paraan para maging okay kami. Lagi ganun yung senaryo namin. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya mga kabisnesin. Pasensya na kayo mga kabisnes. Ayaw ko na sana i-vlog yung tungkol sa amin ni Bay. Mabuti na rin yung malaman yung mga business kasi hindi ko alam kung ano yung magiging desisyon ko. Magtaka kayo na bigla na lang akong hindi makita sa vlog or ano man. Hindi ko kasi alam gagawin ko mga ka-business. Honestly, hindi ko alam. Lagi ko sa lahat ng desisyon ko, lagi kong sinasaalang-alang si Kuy Kuy. Ano yung pagsaalang-alang ko sa kanya mga ka-business sa totoo lang. Sa bawat desisyon na ginagawa ko, andun yung ano ko sa anak ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko mga ka-business. Pasensya na po talaga. Gusto ko lang may mapaghingahan ng sama ng loob. Kasi sobrang napapagod na rin ako. Sobrang napapagod. Hindi ako makapag-isip tama. Hindi ko alam. Hindi ko talaga alam mga business.
update na lang po ako kung sakasakali man ano man magiging desisyon ko. So, update na lang po ako mga ka-business kung sakasakali man. So, ngayon, hindi ko alam. Kasi hindi ko alam kung nasan siya eh. Ayoko na rin magpunta kila kuya kasi ayoko makadagdag sa alalahanin nila. Ayoko makadagdag sa problema nila. Kasi alam ko marami rin problema ang ka-business family. At ayoko makadagdag doon. Ayoko dumagdag sa isipin nila mga ka-business. Eh, di ako pumunta doon. Sorry po. So, update ko po kayo mga ka-business. Kung sakaling uuwi pa siya dito. Hindi ko alam kung uuwi. Siguro kasi nandito naman mga gamit niya. Wala naman siya ibang tala mga ka-business kundi sombrero niya lang. Hindi ko alam talaga kung nasaan siya. Sa totoo lang. Hindi ko pa alam kung nasaan siya. Update na lang po ako. Ka-business. So, ayan pa mga ka-business. Yun nga po, yung update po. Nakauwi na po si Bay. Di ko alam po kung saan po siya galing mga ka-business. Pero, kaya po, medyo maga na yung mata ko. Dito ka. Dito po siya mga ka-business. Saan ka galing? Diyan lang. Saan? Labasan. Ang tagal mo bumalik. Ano bang ano mo kanina? Ba't nagalit ka? Wala sa kondisyon. Ayan mga ka-business. Ayun, sabi ko kanina, ayun, dun sana, bibili sana kami nga ng ano sa Jollibee. Hindi niya kasi ako ini-imik. Ayoko kasi yung gano'n mga ka-business na hindi ako ini-imik, lalo na pag nagtatanong ako, tapos hindi naman ako kinakausap. Naubusan ng pasensya kasi nga, i-celebrate na sana namin yung anniversary. Ayaw niyang mag-vlog. Ayun pala, wala sa kondisyon. Hindi naman nagsasalita. Kaya, sobrang inis ko kanina. Parang ubos na yung pasensya ko. Nilakad ko na lang pa uwi. Ayaw na kasi umalis eh. Ayun, sumunod naman sila ni Kuy. Yun nga lang. Hindi na ako sumakay. Parang, sa irita ba? Siyempre, babae kapag yung sobrang nauubusan ka na ng pasensya, mga ka-business, yung ganun, pakiramdam. Ayun, nagpalamig lang po siya sa labas. Anong oras na siya nakauwi? Sino kasama mo dun? Ko lang. Dito ka, mo po ka maayos.
ka na maayos. Wala. Ha? Ano? Sige, tulog ko. Eh, nga, mga ka-business, di naman din ako makatulog. Kasi nga, inaantay ko siya umuwi. Ayun, nag-usap naman po kami mga ka-business. Ang sa akin lang kasi, dito ka, upo ka muna pa. Upo ka muna. Sa akin kasi, dapat pag may problema, sinasabi mo, hindi yung gano'n na, hindi mo ko kakausapin. Alam mo naman, ugali ko na, di ba sinabi ko na sa'yo na ayaw ko ng gano'n na hindi ako kinakausap. Kung galit ka or may sama ka ng loob, sabihin mo sa akin, diretsahan, hindi yung ganyan na problema. Para tuloy lumaki yung problema. Ay, hindi mo ko kinakausap. Anniversary natin, tuloy tayo nakapag-celebrate. Bawal na tayo sunod. Sunod next year. Tagal ko na inaano sa'yo, nakaraan pa, wala pang anniversary natin. Naano ko na sa'yo yan, kaya mag-celebrate. Mas nauwi sa wala mga ka-business. Mamaga na yung mata ko. Kaya kasi. Yun nga, sa sobrang ano ko ba, yung emotional na. Pasensya na po kayo mga ka-business. Hindi po ito baka sabihin nyo, nagdadrama lang. Hindi po mga ka-business. Rin kasi syempre sa buhay mag-asawa, hindi po talaga naiiwasan yung ganito na kakaroon ng tampuhan, alitan, away, ganun. Pero at least, yung away naman, hindi naman nagkakasakitan ng physically. Yun nga, sa salita siguro. Pero kanina, ito yung away namin na wala kaming imikan, mga ka-business kanina. Sino lang imikan? Pag-alis ko, hindi ko na kasi nanahimik ako, kaya ako umalis din. Kaya ako naglakad kasi. Nasa kasi kami, nasa Jollibee, sa labas, sa may parking lot. Siyempre may mga tao at saka nasa gilid namin yung mga Grab driver ng Kaya umalis na lang ako. Ayokong kasi minsan kasi pag hindi ko na talaga napipigilan yung sarili ko. Kahit madaming tao, ako, yung nagagalit ba. So ginawa ko kanina, umalis, naglakad. Pauwi dito sa bahay. Wala kaming imikan. Kasi mostly talaga pag nag-aaway kami na ito, as in bungangaan lang. Ayan lang, ganun lang kami, bungangaan. Pero kanina tahimik, walang imikan. Tapos yan nga, umalis to. Hindi ko alam kung saan siya pumunta. Hindi ko naman ayun nga, ayaw ko namang tawagan. Ako nayaan ko lang siya. Yun lang, tagal umuwi. Pero di naman po yan, mga kabisnes, kasi wala naman tong pera. Nasa akin po kasi, ako po kasi may hawak na pera. Yung budget niya po na is naigastos niya na sa motor niya. Kaya wala po siyang hawak na pera, mga kabisnes. Kaya sigurado ako di yan na inom. Inom ka, hindi? Ano ko inom? Diba? Naano ko lang siya, mga kabisnes, kasi feeling ko kanina pagod na pagod. Gusto ko na lang yung parang gusto ko lang mag-desisyon umuwi. Kaso nga lang, isa na sa alang-alang ko talaga yung ni Koy ba. Pasensya na mga ka-business baka mas stress na naman kayo. Hindi naman na kami laging nag-aaway mga ka-business. So dyang dumarating talaga sa buhay mag-asawa yung ganito. Hindi maiiwasan Kahit todo iwas na wag magkatampuhan, magkakaroon pa rin ng ganun senaryo. Hindi talaga maiwasan. Hindi naman kasi kami perfectong mag-asawa, mga ka-business. Pero yun lang. Ano sasabihin mo? Sorry. Huwag mo ulitin. Sabi ko naman kasi sa'yo, pag may problema ka,
magsalita ka, magsabi ka, hindi yung ganyan, idadaan mo sa pagiging tahimik. Alam mo namang ayoko ng ganun. Nag-vlog ako kanina, grabe yung iyak ko kasi nga, sobrang inis ako talaga sa iyo, tapos bigla ka pang umalis. Hindi ko alam kung saan ka pumunta. Kala pala sa labasan. Ayoko namang iano si Kuy Kuy kasi gabi na. Gusto pa naman ni Kuy Kuy mag-chicken joy. Ay, hindi, chicken nuggets sa Jollibee. Kanina. Hindi na lang kumain tuloy siya dito sa bahay ulit. Dalawang beses siyang kumain. Talaga makabisis na ubos niya yung kanin. At gutom siguro talaga siya. Kumain siya 2 beses kanina. Yan, tulog na po si Kuy Kuy, mga kabisnes. Sarap na lang tulog niya. So yun mga kabisnes, again po, pasensya na po. Sadyang wala lang akong malabasan ng sama ng loob, pero ito yung update mga kabisnes. So at least okay naman kami bago matapos tong gabing to. Okay kami. Siguro next time na lang po kami magse-celebrate ng anniversary namin ni Bay. Pag na nasa mood kasi sa ngayon talaga mga kabisnes. Kasi pareho kami wala sa mood, tapos siya masakit yung ulo niya. Ako din sumasakit na rin po yung ulo ko. Ganito po talaga ako pagka umiiyak mga kabisnes. Sumasakit yung ulo tapos yung mata. Yung bang parang gusto mo nang matulog lang. Iba na yung nasa utak ko kanina. Basta di ko, basta yun lang mga kabisnes. Pasensya na po sa inyo sa bahala sa panonood nyo po at pakikinig na rin po sa sa sama ng loob ko kasi sadyang wala akong mapag-anuhan talaga kanina. Wala akong malabasan ng sama ng loob. Ayokong umalis ng bahay, ayokong tumawag sa kahit sino, basta wala, ayoko. Gusto ko lang, ayun nga, gusto ko na lang mag-vlog, kung ano yung nararamdaman ko. Yun lang po mga kabisnes. So, God bless po sa ating lahat mga kabisnes. Hindi na pa. Okay po mga business, pasensya na po. Saka talagang walang perfectong buhay mag-asawa mga business. Kaya umalis ako kanina para hindi na lumaki ba, hindi na lumala. Kasi wala nga din sa kondisyon yung katawan. Ano po kasi mga ka-business, and sumasakit na naman kasi yung likod niya tsaka dibdib niya. Kung napapansin nyo minsan na yung mga nagsasabi na kumawa na lang ako ng sarili kong channel, hindi nyo kasi maintindihan mga ka-business talaga yung sitwasyon namin kahit kailan na kahit anong paliwanag ko. Ayoko na rin magpaliwanag kung ano pa man kasi useless din yung iba, hindi pa rin mag-gets. Although yung iba naiintindihan at gets na gets yung sitwasyon namin ni Bay, pero yung iba hindi. So, hayaan na natin sila. Kung doon sila masaya sa nila, din be it. Basta kami, yung channel ni Bay is, sa kanya naman po talaga makabisnes. Hindi ko naman inaagaw or what. Ang sa akin lang is, syempre, pagka wala talaga sa mood, mahirap naman kasi pilitin mga kabisnes magpaka-plastic na nasa mood. Kahit wala naman, diba? So, ako yung gumagawa talaga ng way na makapag-vlog kami kasi ayoko rin mag-skip ng kahit isang araw na wala kaming upload kasi syempre ito lang po ang kinabubuhay namin mga kabisnes siguro ang makaka-relate dito yung mga nagtitake ng mga gamot siguro yung mga nagtitake ng gamot nakaka-relate dito kasi nag-iiba talaga yung mood pagka ganun. Yun lang, kinakausap ko na lang siya mga ka-business na yun nga, papatingnan mo itong mga comments na ganito, ganyan. Dapat masigla ka sa pero hindi ko kasi siya mapilit mga ka-business pagka gano'n na wala siyang sigla minsan. Kaya nga ako napapansin nyo ngayon, hindi muna kami pumupunta sa business house kasi yun nga, masakit yung niya mga ka-business. Yung likod at saka dibdib naman niya, pero alright lang yan mga ka-business. Siguro, sa pagod lang din minsan pag nag-i-scout. Hindi naman din kasi madali yung mag-drive talaga ng motor. Ako nga na nakaangkas lang. Sobrang pagod, sobrang sakit ng likod. Nakaangkas lang ako noon. Paano pa kaya si Bay na nag-drive? Sila Kuya Buknoy, sila Kuya Damo, di ba? Mas mas pagod sila. Ganon. So,
ayun, bahala na yung ibang mag-isip. Basta, nagpapasalamat ako sa lahat ng mga nakakaintindi po sa amin, sa lahat po ng mga mag-a-advise. Maraming salamat po sa inyo. Sana po, iwasan na lang din natin na makasakit ng damdamin ng ibang tao. Yun lang po mga ka-business. God bless po sa ating lahat. Suportahan niyo po palagi unang-una ang Ka-business official, Papa Dins TV, Ka-business family. Siyempre po ang aming mga YouTube channel po, mga business. Opo. Saka muli, pasensya na po mga business. Sana po kayong magsawang sumuporta sa aming YouTube channel. Sa iba po, sana itindihin din po natin si mga ka-business. Pangunawa lang po ang hiling ko po sa lahat kasi syempre hindi po talaga madali yung ganito na may medication mga ka-business. Although ako minsan nauubusan, alam naman yan, diba, nauubusan na talaga ako minsan ng pasensya. Kaya yun nangyari kanina dahil naubos na yung pasensya ko. Hindi na ako nakapagpigil. Di ba, sabi ko nila, ubos na yung pasensya ko, gusto ko kasi pa ako naman minsan, kasi mga ka-business, di ba, patotoo naman, ako naman lagi nanunuyo sa'yo pagka nag-aaway talaga kami. Ganun kasi yung mga ka-business, ako yung unang nanunuyo sa kanya, yung niyayakap-yakap ko siya, ganun, para para ba hindi ba lumaki yung gulo. Kanina nga, sobrang, na ako, yung punong-puno na ba, minsan, syempre, tao naman din lang tayo, mga ka-business, napupuno din. Ganon yung sa isip ko. Sana naman ako naman ang hindi to suyuin, hindi yung ako na lang lagi. Ayun. So, napuno, nag-burst out. Ayun, ganon yung nangyari. Nagpang-abot yung galit namin, yung galit, inis, at saka yung pagod na pagod, ganon. Pero pagod man, hindi pa rin susuko mga ka-business para sa pamilya, para sa pangarap. Siyempre para po sa atin na rin, sa ating lahat kasi siyempre gusto rin namin pagdating ng panahon talaga maging stable yung YouTube channel, di ba? Para makatulong din po kami mga ka-business kasi yun naman talaga ang aim namin. Kaya kami nagkaroon ng YouTube channel, hindi lang dahil sa pansariling kapakanan, kundi para din po makatulong. No? So, yun. God bless po sa ating lahat mga ka-business. Birabanat lang po. God bless po mga business. Tulong po kami. Sa bawat araw na lumipas, ka-business ay nagagalak. Maraming taong natutulungan, pagpalain ng may kapal. Sa bawat araw nagdaan, ka-business, business ka-business, Papa Dins TV, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsidlan. Noong kami niyong natagpuan, Papa Dins TV naman,
scholarship ay nasimula sa mga nais mag-aral. Pag-aaral ay pahalagahan upang kayo'y magtagumpay. Ka-business, Mrs. Ka-business, Papa din Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsiglay. Nung kami ninyong natagpuan, pagtulong nyo, panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Sponsors at subscribers namin minamahal, walang sawa kami sa inyo'y magpasalamat. Mula walang sawa kayo ay tumulong. Ang mga tao sa buong mundo, maging ang mga OFW, sinubaybayan mga pagtulong nyo, panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Panalangin